Paduano, Abante, Dan Fernandez, kayo may yung galit kay Duterte, di ba? Sabi ni former President Duterte, sipain ko kayo. Ha? Gusto nyo bang masipa ni former President Duterte? Ha? Sipain ko kayo. Yan ang sabi ni former President Duterte. Masipa. Masipa kayo eh. Sipain ko kayo. Matatandaang si Congressman Caraps Paduano ang isa sa mga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo. Yan ang mali mo, Paduano. Sinabi ni Paduano na si former President Duterte raw ay manloloko. Okay? Ito yung context ng kanyang sinabi ha. Si Duterte raw manloloko, tapos takot raw si former President Duterte pumunta dyan. Grabe. Paduano ha, hiyang-hiya naman kami sa inyo na sabihin mong takot si Duterte pumunta dyan. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Paduano, na sabihin mong manluloko si former President Duterte. Hindi mo ba, baka nakalimutan mo, Paduano, na si former President Duterte ay dating kongresista. Alam niya kung ano yung mga ginagawa niyo dyan sa Kongreso. Dating kongresista itong si Tatay Digong. Dating mayor si Tatay Digong. Dating dating presidente ng Pilipinas si Tatay Digong. Dating abogado si Tatay Digong. Dating piskal. Maraming hinaharap, maraming kinakaharap na mga kaso. Kung ano-anong mga kasong isinampa sa kanya. Mas matindi pa nga yung mga nangyari sa kanya. Nagpa-hostage na nga itong si former President Duterte. Tapos, di ba, yung maalala natin, si Tatay Digong, nagpa-hostage yan para lang masalba yung kanyang mga taong bayan. Walang biro yan. Muntik nang masyutay si Tatay Digong. Tapos sasabihin mo, takot si Duterte pumunta dyan? Kayo lang? Matatakot siya? Teka muna, Paduano, sino ka ba para katakutan ni Duterte? Kayong mga tuwadkom dyan, sino ba kayo para matakot si former President Duterte? Ha? Siguro yung mga mukha ninyo, nakakatakot yung mga mukha ninyo, kagaya nitong si Baculaw. Siguro yung mukha nakakatakot, pero kayo, ha? Katakutan ni Tatay Digong? Hiyang-hiya naman kami, tapos sasabihin nyo, manloloko? Sabihin yung manloloko si Tatay Digong, binoto yan ng taong bayan, naging presidente po ng Pilipinas, tapos sasabihin yung manluloko? Ha? Saang lupalop ng mundo naging loko-loko itong si Duterte? Ha? Yan ba ay manluloko si Tatay Digong na ang daming nagawang infrastructure sa Pilipinas? Ang dami pong mga inosenteng tao ang nasalba sa pamumuno ni former President Duterte. Tapos sabihin mo, magda tayong maglokohan dito. Sinong niloloko mo? Paduano. Ha? Sinong niloloko mo? Taong bayan? Napaghalataan na kayo ng taong bayan na yung ginagawa nyo dyan sa Tuwadcom, wala na kayong kredibilidad. Kakausapin nyo ang mga witnesses ninyo at mga resource person ninyo. Tama ba yan? Ha? Hindi yan tama. Nagre-rehearsal kayo sa labas ng plenary. Tapos, ganyan ba ang dapat siputin ng former President Duterte? Ha? Bastos nyo. Nakalimutan nyo na former President yan. Ha? Sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag. Hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me. No, you don't scare me. Give me the
Yan nang po ang sinabi sabi sa ni sulat ng kanyang Yan po ang sabi ni Tatay Digong. You don't scare me. Baka akala nyo natatakot si Tatay Digong. Balita ko nga dyan sa Tuwadcom na yan. Kahit ano ng mga pinagsasabi nyo dyan kasi di umano bayad kayo every hearing. Totoo ba yan? Pagkano ba bayad? Isang relo o magarang sasakyan? Di natin alam nagtatanong lang kami. Nang sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Di ba? Tama rin tayo. Sa simulat sa poll, dito sa vlog ng Don Mar TV, dati ko nang sinabi sa inyo na tayong taong bayan, because I am also one of the representatives sa taong bayan. No? Nagsasalita po tayo bilang isa sa mga taong bayan. Di ba dati ko nang sinabi sa inyo? Siya Senpai, hello po. Di ba dati ko nang sinabi sa inyo mga audience dito sa Don Mar TV? Paano ba natin papaniwalaan itong Tuwadcom na ito na sira na po ang kanilang kredibilidad? Yung ginawa po ni Grijaldo na binuking sila, tapos na. Tapos na po ang paniniwala ng taong bayan. Wala na. Kung sa ano pa yan, lustay na kayo sa kahihiyan, sa totoo lang. Yung bang ginawa na ninyo ang lahat para paniwalaan kayo pero ang taong bayan ayaw pa ring maniniwala. Yan ang hirap sa inyo. Pera ng taong bayan po ang ginagasta nyo dyan every hearing. Nagsasayang po lang po tayo ng pera dyan na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong ayaw na raw patulan ng komite. Ayaw. Sila pa yung may ganang magsabi na ayaw na namin patulan. Buti nga. Sa totoo lang, buti nga nag-response pa si Duterte sa inyo. Hindi na nga kayo pinapansin Galit na nga si Paduano dahil ininja ni Duterte. Umiyak na. Araw-gabi siyang gumawa sa kanyang script tapos hindi siya sumipot. Ayan, nagalit tuloy. To him being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Kahit 100 courtesy pa yan, Barbers. Ito yung tatandaan mo, Barbers. Kahit 100 courtesy pa yan. Kahit 1,000,000 courtesy pa yan. Sino ba ang gustong pumunta dyan? Naggiba na yung kredibilidad nyo dyan. Yung mga ini-invite ninyo na mga resource persons as mga witnesses ninyo, kahit sino na lang ini-invite ninyo. Hindi nakapanipaniwala. Akala ko ba may screening dyan? Di ba? Sana in-screen nyo muna, binackground check nyo muna yung mga witnesses at yung mga resource person nyo dyan kung dapat ba yan papaniwalaan. Kuha lang kayo ng kuha ng mga kung ano-anong witness Di ba? Kahit nga si Espinosa, kinuha nyo. Di ba? Yung mga yung mga galing sa kulungan, kinuha rin nyo rin. Lahat na, kukunin na nyo na lahat. Bukod sa House Quad Committee, bumuo na rin ng Special Task Force. Marley PH, hello po. Subscribe kayo dyan kay Marley PH, yung ating moderator rin. Ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Handa kayong makipagtulungan dan sa EJK na yan. Ang tanong ko sa inyo, ito lang sablay na kayo dyan. Bakit nung panahon po ni former President Duterte, mga congressman at representative naman kayo at that time, bakit ngayon lang kayo nag-ngak-ngak-ngak? Dahil ba wala pang Panginoon at that time? Wala pa silang buwayang Panginoon at that time. Di ba? Bakit hindi nyo, kung totoo kayong nagserbisyo sa taong bayan para i-hearing
imbestigahan itong EJK na ito, bakit ngayon lang? Kung totoo kayong may malasakit sa taong bayan, dapat noon pa, nung kayo po ay kongresista at representative sa panahon ni Tatay Digong na nag-i-exist talaga yung EJK. Bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang? Dahil ba bayad kayo every hearing? Nagtatanong lang po kami kasi si Pulong Duterte yung nagsabi niyan na nagbibiro siya na baka bayad. Bayad siguro every hearing. Ay, hindi na lang ako magsalita. Parang half joke yun, dinaanan joke, pero syempre yung taong bayan, medyo may hint na yung taong bayan na mukha yatang totoo, may lumusot na kwento na may ganyan, bayad kayo. Nagtatanong kami. Kasi kung bayad kayo, we have the right to know. Kasi, nagtatanong kami kung pera ba yan ng taong bayan. Diba? Ang sakit naman siguro yan kung pera namin yan tapos yan pala, ang gana-gana kayong mag-hearing dyan kasi kaching, 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 kaching pala. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that Ayan na naman tayo sa ICC. Hindi kasi ninyo maiintindihan kayong mga tuwadcom kasi hindi po kayo abogado. Nakasaad po sa batas natin na ang ICC, very clear, ang ICC po walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Pati na ang Pangulong Bongbong Marcos nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit pilit ninyong banggitin yung ICC na yan? Ha?